Kamusta po tayong lahat? Ano man po yung kalagayan ng ating mga puso, kung anong po yung kalagayan ng ating mga buhay sa oras na ito. Hindi po ito hadlang upang hindi po tayo magpuri, pasalamatan at itaas ang pangalan ng ating Panginoon. Amen, amen. Dahil siya pang nagbibigay sa atin ng lahat ng ating kailangan upang tayo po ay magtagumpay. Ayon po sa James chapter 1 verses 2 to 3, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na magiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Kaya po inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo at magpuri sa ating Diyos na may kagalakan sa ating mga puso. Amen. Gamitin po natin ating mga kamay sa pagpuri sa Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na nasa sa iyo, Father God, ang kalayaan. Ikaw po, Panginoon, nagpapagaling sa amin sa lahat mo namin mga karamdaman, Lord. Ikaw po ang naghihilom ng mga sugat sa aming mga puso, Panginoon. Kaya, Panginoon, nandito kami sa oras na ito, Father God. Upang i-declare, Panginoon, na we belong to you, Father God. And because of that, Panginoon, kami po ay matagumpay, Panginoon, sa lahat ng mga laban ng aming mga buhay, Father God.
goodness. We thank you, Lord God. We praise you, Panginoon, because you are our God. You are our God who overcome the world, Panginoon. Even death, Lord God, you overcome it, Panginoon. And as we are your sons and daughters, Father God, we are also destined, Panginoon, na overcome ang lahat ng bagay na ito, Panginoon. Lahat, Lord, ng mga pagsubok sa aming mga buhay, Panginoon. Dahil, Panginoon, nandiyan ka po, Panginoon, sa amin. Dahil po ang grace, ang patuloy, Father God, na ang aming sandata, Father God, upang patuloy kami, O God, na mabuhay, upang patuloy kami, Panginoon, na i-worship ka, Lord. Pasalamatan ka, Panginoon. Naniniwala pa kami, Father God, na this too shall pass, O God, na lahat ng mga trials na ito. At salamat po, Panginoon. Tulungan mo po kami, Father God, na we continue, Panginoon, to declare your goodness. Na we continue, Father God, to share your word, Panginoon, sa mga pagkakataon, Panginoon, na kami dumaranas sa mga pagsubok, Lord God. At sa oras na ito, Panginoon, we ask for the Holy Spirit, Father God, na pabigit na, Panginoon, sa pakikinig po niyang salita, Father God. Oh, we ask this and pray this in the mighty name of your Son, Jesus Christ. Isang pinagpalang araw sa lahat ng mga kapatiran na nandyan sa ating mga simbahay sa araw na to. We have this distinct privilege today. Isang napakalaking biyaya po sa atin na tayo po ay magkaroon po ng isang visiting preacher at ang magpipreach po, magbibigay po ng salita ng Panginoon sa atin, magdadala po ng salita ng Panginoon sa atin, ay walang iba po, kundi ang ating National President of the Baptist Conference of the Philippines Converts, the BCP Converts. Nandito po siya sa atin ngayon, none other than Reverend Elias Pusadas. Masayang araw po sa lahat sa Sorsogon Baptist Church Converge. Masayang-masaya po ako na nakarating dito. Kasama ko po si Pastor Joshua Tumulak, galing ng Masbate. Taga dito yan si Pastor Joshua, yung pioneer po natin dito sa Sorsogon Baptist Church Converge. At si Pastor Arnel Marianito, yung sumalubong sa amin support, and kasama din namin nagbibisita ng mga churches dito sa Sorsogon. And gusto pong dalhin ang greetings ng leadership ng Baptist Conference of the Philippines. Nire-represent ko po ang 12 district. Ang district chairman natin ng Masolo, si Pastor William Sahagon, and sa May Bicol, yung malapit na district natin, ang chairman natin doon si Pastor Stephen Gianan. So, yun po yung purpose ko, na makabisita po ang Baptist Conference of the Philippines leader na makapag-encourage ng churches. So kasama na po dito yung pagbisita sa Sorsogon, at by Wednesday pupunta din kami sa Bicol, sa Naga. So yung dadalhin ko po na mensahe ay makikita po sa James chapter 1 verse 1 to 4. Sabi po sa James chapter 1 verse 1 to 4, James, a bondservant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad, greetings. My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Manalangin po tayo. Father God, we are so thankful na makabisita po kami dito sa Sorsogon. Thank you, dear God, na bigay po ng encouraging message sa mga pamilya dito sa BCP churches. Salamat na makapagsamba kami sa iyo maski sa bahay, na
paraan ng online viewing. Salamat po. You speak to us, Father God, through your word, by the power of your Holy Spirit, Father God. Give us wisdom. In Jesus' name, Amen. Ang title po ng mensahe or message natin ngayon is habitual discipleship or obedience. Yung habit na pagsusunod sa Panginoon. Sana habit na natin yung pagsusunod, pag-obey ng Panginoon. Pag sabing worship, yun, part na po sa buhay natin. Yung pagsabing permitting, part na po sa buhay natin. Pagsabing discipleship, part na sa buhay natin. Sambahay, part na po sa buhay natin. So marami tayong habit na parang talagang hanap-hanapin na natin sa buhay natin. Yung natural na habit natin, yung pagkaon. No? Kumakain tayo ng breakfast, lunch, dinner, habit na po natin yon. Sa mga sports, yung mga nagbibisikleta, yung mga nagbabasketball, habit na rin yon. Yung mga volleyball, mga games, yung mga youth or even adult sa sports, masayang-masaya sila pag habit na nila. So sana habit na rin natin yung pagsisilbi sa Panginoon. May habit formation po na pyramid. Ito po yung gusto kong ipahayag na habit na talagang paninindigan natin. Yung truth, the Bible, doon ang paniniwala natin. Yung foundation ng faith natin is the Bible. So we believe what the Bible says at naging values natin and then nag-result po ng action. So yun po yung action natin na naging habit na natin because we believe what God says and then it becomes our values and it result in our action. That is our habit formation. So, sa passage po sa James chapter 1 verse 1 to 4, gusto ko po ibigay yung platform, yung paninindigan natin na talagang magiging habit natin. Yung platform, ibig sabihin, yung truth and principles na paninindigan ng group of people. So tayo, mayroon tayong paninindigan sa Bible. At gusto kong panindigan natin yung sinasabi sa James chapter 1, verse 1 to 4. So punta tayo sa point number 1. Solid platform. Number 1 na panindigan natin yung call. We should be call-driven. Yung pagtawag ng Panginoon, yun yung paninindigan natin. Sabi ni James sa chapter 1 verse 1, James, a bond servant. Yun yung paninindigan ni James. Yung platform ni James is, sabi niya, ako po ay bond servant. Si James, hindi po siya kasama sa mga 12 disciples. Si James is a brother of our Lord Jesus Christ. Kapatid po siya sa flesh, sa Panginoon. Pero hindi yun yung ginamit niya. Hindi siya nagsabi na, James, ako po yung kapatid ni Jesus. Pareho po kami ng mother, si Mary, si Joseph. Hindi yun. Yung sinabi ni James, ako po ay nakatali na servant, nakakadina na servant. Ano ang ibig sabihin nun? Ang bond servant, ang meaning, literal meaning po, ay tinatawag po ang bond servant na under rower of the Roman galley of a battleship. So, pagsabi ni James na ako po ay bond servant, ako po yung nakatali, nakakadina na nandun sa ilalim ng battleship. Ang battleship noon, wala pong makina. Pareho sa engine ng mga boat natin ngayon. Ang makina po ng battleship ay tao. Mayroong 12 na tao sa right side, mayroong 12 naman na tao sa left side. Humahawak po sila ng ano yun, yung anong tawag doon sa bugsay gani? Sagwan. Salamat, Pastor Josue.
humahawak po sila ng sagwan. Isa-isa sila. May hawak sila ng sagwan. And then, para patakbuhin po yung battleship, mayroon silang captain. Yung captain may hawak-hawak na parang drum set na pag sabi niyang ganon, bug, 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 bug. Yun po ang timing ng mga slave na nakakadina doon sa ilalim ng battleship. Sila yung nagsasagwan. Pag sabing bug, bug, bug. So ang sagwan nila, ganun din yung timing. Timing ng pagsagwan sa ilalim ng boat. So habang nag-a-attack yung kaaway, nag-aaway doon sa may dagat, yung battleship, nandun yung mga slave, yung mga bond servant doon sa ilalim ng battleship. Ang problema po, kapag natalo po yung battleship, yung mga sumasakay doon, yung mga soldiers o mga Roman soldiers na nandoon po sa battleship, pag natalo sila at tinamaan yung battleship, lulubog po yun. Anong mangyayari sa mga bond servant? Yung nakakadina na mga servant, mamamatay sila. So, para kay James, pag sabi niya na ako po ay bond servant, ako po ay nakakadina sa ilalim ng battleship, ako po ay handang mapatay sa pagsunod sa master. Yun po. Yun po ang bond servant. Tayo po ay bond servant. Pareho sa kay James. We are in a state of no choice but to obey. So minsan, madali lang tayong magsasabi na, Pastor, hindi mo na ako makakapag-attend ng Sunday worship. Pastor, hindi mo na ako kasasama sa sa small group. Hindi mo na ako mag-attend ng prayer meeting. Parang marami tayong mga reason na hindi tayo magsusunod sa Panginoon. Pero pag tinanggap natin yun, paninindigan natin yung bond servant na tayo tinawag ng Panginoon na bond servant, yun po ay walang choice but to say yes to our God. So, can you say yes to the Lord? Sige, sagot kayo ng yes. Pagsasamba sa bahay, yes. Pag-join ng small group, yes. Prayer meeting, yes. Ano pa? Fellowship, yes. Ganun yun. No choice. Dahil tayo ay bond servant. Hanggang kamatayan po yan. Yun yung platform natin na sinabi ni James. And our highest and glorious calling po ay tayo po ay na-save. Naligtas na po tayo. Yung salvation, tinatawag yun na gift. And then, sa pagtanggap natin ng Panginoon, ipinagkaloob po sa atin yung Holy Spirit. Binigay po yung Holy Spirit sa atin. So, mayroon tayong salvation, mayroon tayong gift of service. So, kasama na po yun. Hindi lang na sasabihin natin, okay, saved na ako. Pero how about the service? Kasi mayroong Holy Spirit na binigay sa atin. Yun yung gift of service na mayroon tayong talents, gifting na gagamitin natin sa Panginoon. Alam niyo po ba yung sinabi ni Apostle Paul sa Philippians chapter 1 verse 29 na sabi niya, for it has been granted. Yung granted po ay gift. It has been granted to you on behalf of Christ, not only to believe on Him, but also to suffer for Him. Yung pag-believe po ay gift. Yung faith po ay gift. Bigay po ng Panginoon. Wala po tayong point doon. Hindi natin masabi na, naligtas ako dahil may faith ako. Parang may punto tayo pag sasabi natin ganon. Naligtas po tayo dahil ng Panginoon yun. Gift po yung pag-touch ng Panginoon na sa buhay natin na nag-response tayo in faith. And then we are willing to suffer. Sakripisyo po. So, yung highest and glorious calling natin, yung salvation. Highest po yun. At yung service, highest po yun. Sinasabi po namin sa mga pastor, yung calling na pagpastor, highest calling yun.
highest calling. Yung pagsiserbi natin sa Panginoon, maski pastor, highest calling din yun. Maski pag-lead ng worship, maski pagkukumusta, yun na talaga yung gift mo, gift of encouragement or gift of leadership. Pag ginamit mo yun, that is your highest calling. Hindi yung sabihin na pastor lang yung may highest calling. Dahil tinawag po tayong lahat na mag-servisyo sa Panginoon dahil linagtas na tayo. So, our calling and our intimacy with the Lord and Master is the foundation of our habitual obedience. Sabi ni Edmond Chan, what keeps me in the ministry for long years pastoring the church and conducting training conferences worldwide for intentional discipleship is calling. Calling is what keeps me in the ministry. Sabi ni James, panindigan ko to. Ang calling ko po na bond servant hanggang kamatayan, paninindigan ko to. Sana ganun din yun, yung calling natin. Paninindigan natin yung calling natin na tayo po ay naligtas na at magsisilbi sa Panginoon. Yun po yung panindigan natin habang may buhay, till the end of our life. That is what keeps us in the ministry. Amen po ba? So tayong po lahat ay tinawag po ng Panginoon sa salvation at pagsisilbi sa Kanya. Ito yung magandang statement na sabihin natin na powerful, call-driven statement. Pwede ba natin basahin lahat? Philippians chapter 1 verse 1 to 21. Sige, basahin natin. Sabay tayo. For to me to live is Christ and to die is gain. Isa lang po yan na verse na masasabi natin na call-driven statement. Sabi ni Apostol Pablo, habang may buhay ako, si Kristo. Pag mamatay na ako, si Kristo pa rin. Habang may buhay, hanggang kamatayan, si Kristo. Gain po, victory, ang kamatayan para sa mga anak sa Diyos. So, si Apostle Paul, sabi niya, ito yung nagdadrive sa akin, si Kristo talaga. Habang buhay, hanggang kamatayan, si Kristo para sa akin. Yun yung platform din ni Apostle Paul. Number 2, solid platform na habit natin. Ano yung number 1? Call-driven. Number 2 is covenant-driven. Sabi sa verse 2, my brethren. That is the order of importance. Pag sabi sa Bible na unang-una binanggit yung word, yun yung pinaka-importante. Sa NIV, ginagamit yung una, consider it pure joy. Pero sa original, talagang inuna yung pag-mention ng my brethren. Pinaka-importante po yung pagkakapatid natin. Anong ibig sabihin ng pagkakapatid natin? That is our covenant relationship. So, we should be driven by our covenant relationship. Ano po yung tinatawag natin na covenant relationship? Yung covenant relationship po ay relationship through the blood of Christ. Naging magkakapatid tayo dahil po kay Kristo Jesus. Pag wala si Kristo, hindi po tayo magkakapatid. Kaya nga, mayroon mga tanong na sabi, gusto mo ba ng blessing? Gustong-gusto po natin yung word na, Lord, bless me. Lord, make me a blessing. Pero alam ba natin kung saan kinuha yung origin ng word na blessing? Yung root word ng blessing is from the word bleed. Dugo. Blessing ang salvation. Gift of God. Buhay na walang hanggan. Blessing yun. Buhay na yung katawan natin, bibigyan na tayo ng glorious body, blessing yun. Yung bahay natin na prepare ng Panginoon doon sa langit. Sabi niya, kukunin ko kayo, dalhin ko kayo sa mansions in heaven. Blessing yun. Pero sabi ni Jesus, para ang blessing na buhay na walang hanggan, mapapasa inyo, yung dugo ko muna. Ibibigay ko sa cross. No blessing without bleeding.
Yun po ang ginawa ng Panginoon. Yung relationship natin dahil po sa dugo ng Panginoon, naging brothers and sister tayo, it's only because of the blood of the Lord Jesus Christ. Sabi ng Hebrews chapter 9 verse 22, without shedding of the blood, there is no forgiveness, there is no salvation. Yun po. And ang package po ng brethren, pag sabi brethren, ano po? Simple lang na sabihin natin brethren, pero mabigat po ang meaning ng brethren. When you say brethren, it is a proof or confirmation that we are eternally secured in Christ. Yung salvation natin, hindi na yun mawawala. Yun po yun po ibig sabihin ng brethren. When you say brethren, saved ka na eternally. When you say brethren, we are union with Christ, that is eternal union. We are one body, one spirit, one Lord. Yun po yung sinasabi ng Ephesians. Makikita natin sa next slide. And then, yung pagtatawag na brethren, nag-prove po yun ng eternal destiny. So, mabigat talaga. Pag sabing brethren, eternally secured salvation. Pag sabing brethren, we are eternally in one in Christ, eternal union with Christ, and then we have eternal destiny with Christ. So yun yung covenant relationship natin na paninindigan natin. So yun po. And then sabi ni Apostle Paul, urgent na encouragement. Mayroon pong error sa verse, pero yung Ephesians chapter 6 verse 1 to 4, hindi po yung verse 4 to 6. Kailangan balance po yung walk and talk. Sabi ni Apostle Paul, as prisoner for the Lord, I urge you to live a life worthy. Yung worthy po is a balance. Worthy of the calling you have received. Kasi minsan sabihin natin, called na ako. That means saved na ako. Saved na, luwas na, ligtas na. Pero yung buhay natin parang hindi makikita na ligtas. Parang hindi balance yung sinasabi natin at sa pinamumuhay natin. So sabi ni Apostle Paul, be careful. Kasi tinitingnan tayo sa mga tao. Pag sabi mong ligtas ka na, sana yung buhay mo, makikita rin na yung humility, gentleness, patience, yun. And then, nag-mention si Apostle Paul sa sevenfold unity. We are one body, one spirit, one hope, one Lord, one faith, one baptism, one God. Yun po yung talagang malakas, mabigat na statement na tayo talaga ay we are one in the body of Christ. We have eternal union with the Lord Jesus Christ. Kaya nga, pagsabing brethren, ito pa rin. Nagustuhan ko yung quotation ni Henry Blackaby. Siya po yung author ng Experiencing God. Sabi ni Henry Blackaby, our worth is worth the life of Jesus. And then another statement na meaningful na sinabi niya, look at people with the eyes of Jesus. Kasi minsan, yung brother natin, yung kapatid natin sa Panginoon, mayroong minsan na hindi na natin gusto. Minsan, parang kaaway na natin. Kaya nga sa simbahan, mayroong gift of criticism. Na yung mga members, minsan, nag-o-observe na lang na makikita nila na parang, hindi maganda si parang lahat nakikita negative. Pero, sabi ni Henry Blackaby, yung mga brothers natin, sa individual differences, iba-iba po tayo. Hindi po lahat pare-pareho. Iba yung mga attitude, iba yung mayroong iba na parang mahirap mo maging kaibigan kasi mayroon talaga siyang ibang klaseng personalidad. Pero sabi ni Henry Blackaby, let's look at each other with the eyes of Jesus. Tingnan po natin yung mga brothers natin with the eyes of Jesus. Yung compassion partnership. Kung tingnan natin talagang bakit pa tayo nagre-register ng mga families, ng mga bata na kung tingnan natin, talagang mahirap. Mahirap talaga. Pero
nakikita po natin na gusto natin na sila ay makatanggap sa Panginoon. We look at the people with the eyes of Jesus, with the eyes of love, and then we value people as we are worth the life of Jesus. Yun yung pagtingin po natin ng brothers natin. At pag ganun yung paningin natin, at ganun yung pagbabalyo po natin, ang mangyayari po ay maiiwasan po yung mga conflict. Bisan sa bahay natin, maski sa bahay natin, maiiwasan po yung conflict sa family dahil tinitingnan po natin ang bawat isa na ang worth pala ng tao is worth the life of Jesus. And then we look at the people with the eyes of Jesus. Number 3, character-driven. So, puro letter C. No? Number 1 platform is, ano yun? Call-driven. Number 2 platform is, ano yun? Covenant-driven. Number 3 platform is character-driven. Our yielding to His power. Sabi sa James chapter 1 verse 2, my brethren, count it all joy. Yung joy po is a character. That is the fruit of the Holy Spirit. Sabi doon sa Galatians, yung fruit of the Spirit, na love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Yun ang joy is, count it all joy, that is the fruit of the Holy Spirit, the character. So pag tingnan natin, yung joy po, yung pure joy is in view of our calling, in view of our covenant relationship. Hindi po in view of trials. Pag tiningnan natin yung trials, hindi po nakakapasaya. Nakakalungkot minsan yung mukha natin, hindi makakapangiti. Pag tiningnan natin yung trials, yung bagyo, yung mga lindol o yung COVID ngayon, sinong masayang-masaya pag sasabihin natin COVID? Hindi tayo makakapag-rejoice. Pero pag ang view natin na may trials, ang view natin is our relationship with God. Our relationship with God's people. The fruit of the Spirit. Yun yung view natin. Kasi, whether we like it or not, the Bible says, we are born to trouble. Hindi natin maiiwasan yung trials. Trials are unwelcome visitors. Nagbibisita po yan, maski hindi natin i-welcome. Maski lagyan po natin ng checkpoint na hindi po welcome ang COVID dito sa city or sa municipality, pumapasok pa rin yung COVID. Talagang maski hindi natin i-welcome yung trials, pumapasok siya. Pero ang mabuti doon is trials will just pass by. Trials are just temporary, but we have the Holy Spirit in us that is permanent. So, yung pure joy is in view of our calling. We are saved and we are to serve and we have that covenant relationship through the blood of Christ. Doon po yun yung view ng trials natin. And simula pa noon sa Genesis chapter 1 verse 27, yung karakter na binigay ng Diyos, tinatawag ko yun na COVID. Yung sinabi sa Panginoon sa Genesis chapter 1 verse 27 na let us make man in our image and likeness. Yung image po doon is character, Christ-likeness. So, linagyan ko po ng acrostic meaning yung COVID na certificate of virtues or character, Emmanuel driven. Ang Panginoon po, ang Diyos po, ang original ng COVID. Character. Kasi sa doctrine po, yung image of God, tinatawag po yon na communicable attributes. Yung character ng Diyos na nakakahawa. So tayong lahat, nahawaan na po sa character sa Panginoon dahil tinanggap natin si Jesus. We have the virtues, we have the character, Emmanuel driven. Si Jesus po tinawag na Emmanuel. Letter I po yung sinasabi doon sa Emmanuel. Yung mga pangalan dito ngayon, linalagyan ng letter E, yung Emmanuel. Pero ang original po ng word na Emmanuel sa Bible starts with letter I. So, ang Diyos po ang original ng COVID.
So, yun yung fruit of the Spirit, the character. The joy of the Lord is your strength. Sinabi ng Nehemiah chapter 8 verse 10. So, yung joy, pag sabi, consider it pure joy, hindi po masasabi natin na yung joy talagang makikita sa mukha. Hindi lahat ng joy makikita sa mukha. Ang joy po ay strength of the Lord. Yung strength mo na nagsisimba ka, maski malayo yung bahay mo. Yung joy po na talagang gusto mo na sumunod sa Panginoon, nag-join ka po ng small group or whatever nga may ministry sa church, yun po yung strength, yung pinupuntahan mo yung pagsisilbi sa Panginoon. Sa church, yun po ang pure joy. Pure joy is the evidence of energizing work of the Holy Spirit within us through consistent abiding in God and His Word. So, ito po yung character. Pag sabi ng verse 3, knowing that the testing of your faith produces patience. Yung patience po is character po yun. So, yung faith natin, nag-produce po ng character. Yun po yung tinatawag na image of God or likeness. And then, yung character natin na nagsiserve tayo sa Panginoon, sabi sa verse 4, but let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete. Yung word po na perfect and complete, hindi po yun ibig sabihin na 100% sinless. But that perfect word means functional. Functional to His designed purpose. Sinasabi po sa iba na word, yung perfect means telios. That means functional to the purpose. So pag i-combine natin yung character na binigay sa Diyos ng Panginoon natin dahil yung view natin sa trials is in view of our calling, in view of our covenant relationship with God, in view of the Holy Spirit that dwells in us, the character, then yung character natin na love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, self-control, makikita po yun sa pag-function natin sa gawain ng Panginoon. So, yun yung sinasabi doon sa 1 Corinthians chapter 13 verse 1 to 3 na if you have the gift of prophecy and can fathom all mysteries, maganda yung talagang yung speaking mo, pero sabi ng verse 1, if without love, nothing. If you can have faith that can move mountains, without love, nothing. If I will give all I possess to the poor and even offer my body to the flames, without love, I am nothing. Zero talaga. Gusto ng Panginoon na maski mag-preach, mag-teach, magtuturo, o ano pang gawin natin, mag-facilitate ng small group, sana yung love po ang nagmomotivate doon. Pag nagbibigay po tayo ng offering natin, dapat may love po doon. That is functional to this designed purpose. May example po sa tinatawag na functional. Example po, yung ballpen. Mayroon na tayong ballpen siguro. Familiar po tayo sa ballpen. Wala akong ballpen dito, pero ipalagay na lang natin na yung hinahawakan ko is ballpen. Yung manufacturer ng ballpen, ang purpose po ng ballpen ay sinusulat, di ba? O, ginagamit natin yung ballpen pag susulat. That is perfect pag ginamit po ang ballpen pag susulat dahil sinusunod natin ang purpose ng manufacturer. Pero pag kinuha mo yung martilyo at saka yung nakita mo yung lamisa mo na parang hindi talaga hindi na siya stable, maluwag something yung ano niya, kinuha mo yung ballpen at saka linagay mo doon, kumuha ka ng martilyo at saka pinako mo, parang ginawa mong pako ang ballpen, madudurog ang ballpen. Yung ballpen, hindi siya nag-function sa purpose niya. Ganon yun. Tayo po ay created ng Panginoon. The ultimate purpose po ng creation or pag-create sa atin ng Panginoon is to glorify God and enjoy Him forever. Yun yung sinasabi ni John Piper. Gustong-gusto ko yun. Glorify God and enjoy Him forever. That's the purpose. Pag ang buhay mo hindi nag-glorify sa Panginoon, pag ang buhay mo hindi mo ini-enjoy ang Panginoon,
nawala ka sa purpose. Hindi ka functional, hindi ka perfect. So gusto ng Panginoon, may character tayo, functional according to the purpose. Yung character, i-apply po sa bahay ng papa and mama. Yung character, i-apply po ng pastor sa church. We will operate in love, joy, peace, patience. And then we will function according to the purpose sa pagtawag sa Panginoon sa atin. Yun yung tinatawag na perfect or complete. We are functional to His design and purpose. Last slide. Gusto po kong mag-challenge sa mga tatay. Mayroon pong binigay sa akin na be a better dad. Galing po ng compassion. Siguro mayroon kayong na-receive na book na ganyan. Ang chapter po na sinasabi doon na The Crisis of Fatherhood. Why is fatherhood so important? Gusto ko po i-challenge yung mga tatay. Yung sabi po na pagsisilbi sa Panginoon, yung maglilid po, yung pangulo po ng bahay na magdadala ng pamilya para sa pagserbisyo ng Panginoon, yun po yung pinaka number one responsibility ng tatay. The crisis of fatherhood ngayon kasi, marami ng mga tatay na hindi mo makikita sa church, pero nandun yung wife at saka yung mga anak. Marami na po mga tatay na hindi dinadala yung pamilya sa church, nagbibisyo pa. Yung tatay, sana pareho kay Joshua na sabi niya, as for me and my household, we will serve the Lord. So yun yung function ng tatay. Fathers are irreplaceable and also the mothers irreplaceable. Hindi po pwedeng palitan si tatay, hindi rin po pwedeng palitan si nanay. Hindi po natin masasabi na, mga kapatid, pwede po tayong magpetisyon kay tatay. Si tatay, palitan natin, iparesign natin sa bahay. Hindi po yun pwede. Dahil tatay ka talaga. You have to function according to the purpose sa pagkatatay. Nanay, you are irreplaceable. You have to function according to the purpose sa isang nanay. So, si George Bush, sa pag-uusap nila ni Gregory Slayton, sabi ni George Bush sa kanilang pag-uusap, sabi ni George Bush, President ng USA, Greg, may kapareho tayo. Maski presidente ako sa US, may kapareho tayo. May asawa ka, may asawa din ako. May anak ka, may anak din ako. You are a father, I am a father. So yun yung sinabi ni George Bush. Tapos, ang statement po niya is, becoming a husband and then a father is one of the best thing that ever happened to me. It forced me to be a better man than I was. Ang word na sinabing it forced me. Bakit napilitan si George Bush na yung pagandahin yung buhay niya, yung magbabago na siya dahil husband na siya, dahil father na siya. Napilitan po si George Bush na gusto siya na mangin better man na siya. Pero ang point ko dito is, sana hindi na tayo ma-force. Mga tatay, sana hindi na tayo na-force na be a better man, a better husband, a better dad. Sa mga young people, sana hindi tayo ma-force na mapilitan na tayo na magbubuhay ng mabuti kahit dahil papa na tayo. Isang question na gusto ko ibigay, question po ito ni Gary Chapman. Sabi ni Gary Chapman, when are you going to start training your child? Kailan po kayo magsimula na mag-train sa anak ninyo? So siguro mga mothers, no, mga kasama doon, kasama sa mga sambahay. Ano po ang sagot sa tanong na kailan po tayo magsimula mag-train ng anak natin? When are you going to start training your child? To make to make it short, ako na lang magsasagot. Sabi ni Gary Chapman, you are to start training your child 18 years before he is born. 18 katuig. 18 years before matao ang bata, you are to start training a child. Anong ibig sabihin doon?
Ang gustong sabihin ni Gary Chapman, kung gusto mo mag-train ng anak mo, dapat 18 years pinamumuhay mo na ang gusto mong ituro sa kanya. Example, mga singles, no, mga singles, mga dalaga, mga ulitao. Pag gusto mo sabihin na, gusto ko na pag may anak ako, gusto ko na masimbahon, worshipful, prayerful, or something faithful talaga. Gusto ko yung anak ko, tuturuan ko siya na maging faithful. Kung gusto mo na ganun yung mangyari sa anak mo, dapat 18 years, habit mo na. Dapat 18 years, ginagawa mo na. Paglabas ng anak mo, pag binigyan ka ng anak, sasabihin mo, anak, 18 years ito na binabubuhay ko. 18 years ito na ginagawa ko, ituturo ko sa iyo to. Because I want you to become faithful, worshipful, and prayerful. Ituturo ko sa iyo to, pinamumuhay ko na to 18 years. O hindi na ka ma-force. Pero pag nagpasaway ka, hindi ka nagsaserve ng Panginoon, sabihin na lang na, ay, bubuti yun yung buhay niya pag may anak na. Mahirap yun. Mahirap na, gaganda ang buhay pag may anak na. Baka mag-worse pa ang situation. So, I challenge na ipamuhay natin po yung ituturo natin sa mga tatay na, sa mga nanay na, sa mga gusto pang magplano nga maging tatay, maging nanay, yung ituturo natin, pinamumuhay na natin. So ito po yung mensahe na gusto ko i-present at ibigay sa atin lahat na panindigan natin, platform, habit na natin ito because we are call-driven. Tinawag po tayo ng Panginoon. Solid platform natin, call-driven, covenant-driven, and character-driven. Panindigan natin yan. Pag panindigan natin yan, that will keep us united. Sama-sama po tayo. Pag panindigan natin yan, that would keep us dedicated. Pag panindigan natin yan, that would keep us committed and faithful. Sama-sama po tayo. Pag panindigan natin po yung sinasabi na solid platform sa James chapter 1, verse 1 to 4. Salamat po, Panginoon, na ikaw po ay nagturo sa amin na panindigan namin to na we are bond servant. We are called to be saved and to serve, Lord. We are saved and to serve. Yun po yung calling namin. Tinawag mo po kami. And we are bond slave, sabi ni James, na wala kami pong choice. Mag-obey kami sa iyo. Habang may buhay, hanggang kamatayan, susunod kami sa iyo. Because we are bond slave. Lord, panindigan po namin na covenant relationship. We are brothers and sisters in the Lord. Eternal destiny. We have eternal union po. We have eternal security in you, Lord. And panindigan po namin yung character-driven na magsiserve po kami. The point of reference sa pag-serve namin is your love. Mag-spend kami, bibigay po namin yung time namin sa iyo, magsisilbi kami with love. Yun po yung gagawin namin. Mag-ooperate kami from our family to the church and even in a community with a point of reference of love. That is the character na gusto mo makita sa pagsisilbi namin sa iyo. We give you all the glory and the praise in Jesus' name. Amen.